So doon pa lang po kumikita na po ako. Tapos nung time na po na nag-college na ako, yun na yung time na lagi po ako nakakapunta ng Divisoria, kaya po bumibili po ako ng mga damit na may design ng aso, kung Yan natin yung video natin ha. So yan po. Welcome po sa aking YouTube channel, Rady Channel. Paki-subscribe, like, and share, and comment dito below sa aking YouTube channel. Comment lang po kayo. At pakiusap lang po, huwag po kayo mag-skip ng ad kasi meron po mga advertisement lang po yung aking mga video upload. Sa bawat panonood nyo po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment. Kasi sayang po yung panonoodin nyo, mga viewers ko, subscriber ko. Lalong-lalo na yung mga binabati ko, yung mga shoutout po sa mga supporter, subscriber ni Rosmar. Natatanda po si Rosmar, yung vlogger na sa beauty product. At ito ay tatakbong konsihal ng unang distrito ng Maynila. Okay? Ito ang vlog ko ngayon sa kanya para comment ko sa pagtakbo niya bilang isang konsihal ng distrito ng 1st District ng Manila. Hayaan niyo muna pati ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo yung mga OFW natin sa abroad. Kumusta po kayo dyan? Yung mga supporter ni Rosmar Vlog, yung sa beauty product. Alam ko po, napapanood nyo po sila dyan. Huwag nyo po kalimutan, baka pwede po maglambing sa inyo. Makisubscribe lang po, like and share dito sa aking video upload. Rady Channel. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. Okay? Malaking bagay po yun sa akin. Lalo, especially yung mga supporter ni Rosmar na mga tagahanga niya. Nakatulad kong tagahanga niya, subscriber niya, viewers din niya katulad niya. Katulad niyo, mga kapwa ko viewers. So tuloy tayo. Magko-comment lang ako doon sa pagtakbo ni Rosmar bilang konsihal ng Maynila sa 1st District ng Maynila. Kasi maraming mga bumabatikos kay Rosmar na Kesyo, anong magagawa mo sa konseho ng Maynila at anong may tutulong mo sa mga kababayan natin dyan sa Maynila. Ganon. Meron nag-comment doon na huwag mo nang patulan yung mga ganyan. At malakas naman yung channel mo. Mga ganon. At merong comment na Kesyo daw di umano na marami raw mga distributor ni Rosmar sa kanyang beauty product na tag dito yung hindi nabayaran o nalugi. Gaano katotoo yun? Pero yan ay mga part yan ng paninira. Diba, mga viewers ko, subscriber ko, part lang yan ng paninira kay Rosmar. Alam niyo mga kabayan ko, subscriber ko, maganda yung ginawa ni Rosmar. Na kung tutusin, kapwa ko viewers, kung tutusin, mayaman na si Rosmar eh. Saan ka nakakita 10 resorts ang meron siya? 10 resort. Hindi ka basta-basta magkaroon ng resort ng ganun. Kung wala kang pera, hindi ka magkakaroon ng resort ng ganun 10 resort. Lalo-lalo yung pinakita ni Karen Davila na resort ni Rosmar dyan sa Tagaytay. Kung napanood yung upload ni Karen Davila kay Rosmar, napakagandang resort yun. Mamahalin. At yun nga, na-interview ni Karen Davila, napanood ko, na tinanong siya ni Karen Davila, magkano ang parent mo dito? Sabi naman ni Rosmar, sagot ni Rosmar, tag dito. Ang sagot niya, maliit lang daw yung parent niya. Kasi katwiran nga naman niya, total, sa kanya naman yon, may titulo.
Eh, kasi naman lang magparent siya, di naman maaangkin yun nung nag-rent. So, tama siya doon, di ba? Tama si Rosmar doon. Yes! Makatulong man lang siya sa pamamagitan ng pagre-rent na mura lang. Na, kahit paano, mura, elegante yung lugar. At kita ko parang, ano to parang sa Morocco. Parang ganun, parang sa ibang bansa na lugar na yung parang Castillo Wow! yung resort niya, yung forma. So, ganon si Rosmar. Ganon siya ka down to earth. Ganon siya ka humble na celebrity na vlogger. Di ba? May nag-comment doon na wag na siyang tumakbong konsehal ng Maynila. Total mayaman naman siya. Total malakas naman kanyang channel. Mga ganon. Alam mo, iba yung nasa isip ni Rosmar. Ganito Kasi doon sa na-interview siya ng media, naparod ko sa media, in-interview siya, pag-file niya ng COC, tinanong siya doon ba't mo naisipang tumakbo bilang konsyal ng Maynila? Diba? Tinanong siya, ba't mo naisipang tumakbo na konsyal ng Maynila? At pang ilang bis mo na to pagtakbo? Ayon sa kanya, 2 bis na siya. Pangalawa to ngayon. Alam niyo mga kaibigan ko, mga kapwa ko viewers, mga tagahanga ni Rosmar, ito lang masabi ko, doon sa mga naninira kasi, yung mga nagbabasa kanya, yung mga naninira kay Rosmar, lalo sa pagtakbo niya bilang konsehal ng Maynila, ng unang distrito ng Maynila. Ito lang masabi ko. Di ba napakaganda yung ginawa ni Rosmar? Isipin mo, ayon sa kanya, mayaman na siya. Ibig sabihin, meron na siya Meron na siyang pera. Meron na siya, mayaman na siya. Ibig sabihin, may kapasidad na siya na tumulong. At dati pala, tumutulong na siya. Di ba? Nung unang takbo niya, hindi siya kapangampanya, hindi siya umikot dahil buntis siya sa kanyang panganay na anak. Siyempre, inuna niya yung pagbubuntis niya. Nalaga niya kasi baka nga naman makunang pa siya habang nangangampanya. So, natalo sa ron. Sabi ng salita kasi di nga naman siya umikot. Pero ito ngayong pangalawang pagkakataon. Maaaring manalo siya. Bakit? Isipin niyo mga kababayan ko, subscriber ko. Ganito yan Alam nyo, si Rosmar, mayaman na siya. Yung kanyang vlog bilang isang influencer, kumikita. Diba? At yung kinikita niya sa YouTube, itinutulong niya. Ganun siya How much more kung maging konsyal siya ng Maynila? Di lalo sa makakatulong sa nakararaan dahil meron siyang katungkulan na dapat gampanan sa kanyang unang distrito ng Maynila. At hindi lang doon sa Maynila, maaari matulungan niya yung iba pang lugar, hindi lang sa Maynila. Di ba? Maganda yung naisip niya Ayan. Dahil sa ginawa ni Rosmar na pagtakbo, ito papakita ko pa rin ko sa inyo. Yung kanyang yung kanyang sinabi sa media. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Para makita nyo rin yung kanyang pagmamahal talaga sa mga kababayan natin diyan sa unang distrito ng Maynila. Okay? Panorin niyo. Maganda po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag kaya nakaposisyon na po ako. Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or
Normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot o nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako may panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ilang beses at ngayon natatanggap ang muli. So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako nun before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako nun, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Sabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, naaasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, ani po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao, kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong, nonsense po yun para sa akin. Kasi, mga kabayan ko, lalo dyan sa Manila, si Rosmar, kung tutusin, nasa taas na siya. Pero ano ginawa niya? Bumaba siya. To the ground. Bumaba siya. Ba't ko nasabi bumaba siya? Yung pagtakbo niya bilang konsehal ng Maynila. Karamihan ng tumatakbo dyan sa pagpasok sa politika, karamihan ng iba dyan, yung iilan na mga politiko, ay gusto lang magpayaman. Patapos nun, pag nanalo, yun, walang ginawa kundi protektahan niya kaya ang negosyo, magpayaman. Pero ito si Rosmar, negosyante na siya, kumikita na siya. Hindi siya nakontento doon. At yung kinikita niya, tinutulong niya rin. Ayon sa kanya, tinutulong niya rin. Kapanipaniwala may sinasabi niya na tinutulong niya. Wow! Yung kinikita niya sa YouTube, tinutulong niya rin eh. Paano pa kaya kung manalo siya bilang konsehal ng Manila? Di marami siya matutulungan. Pwede niyang i-suggest sa konseho, sa munisipyo, sa konseho ng Maynila, yung kanyang mga dapat gagawin sa mga kababayan natin dyan sa Maynila. Lalong-lalo na yung mga kadistrito niya. O, di ba? Marami siya matutulungan. Magagawa niya yon. Hindi katulad ngayon na influencer lang siya. Yung kinikita niya, yun lang, may tutulong niya. Yun lang, ganon. Di ba? Pero kung mananalo siya bilang isang konsehal ng Maynila, marami siyang matutulungan dyan. Yan nga yung kasabihan eh. Yung kasabihan lang to. Ba't ka pa nakahiga ka na sa kama? Ba't ka pa bumaba sa banig, sa lapag, at sa banig? Di ba? Kabaliktaran yung ginagawa ni Rosmar kasi gusto nga niya makatulong. Gusto niya makita yung nakararami. Gusto niya matulungan nakararami dito sa baba. Ako mayaman, ito pakialam. Dito na ako eh. Di ba ganun yan? Pero sa Rosmar, iba ang nasa isip niya. Gusto niya makatulong sa kanyang distrito sa pamamagitan na magkaroon siya ng katungkol. Hindi naman niya nahabol yung pera dun sa, yung sahod niya sa konsehal, sa pagkakonsehal eh. Hindi hinahabol yun. Ang hinahabol niya, yung kanyang impluensya
bilang konsihal ng Maynila na pwede niya, may boses ba? May boses na masabi niya sa konseho na ito ang dapat natin tinutulungan. Itong mga maliliit, katungkulan ang habol doon ni ni Rosmar, katungkulan na mayroon siyang gagampanan na sa pamamagitan ng boto ng mga mamamayan diyan sa Manila, sa unang distrito, sa pamamagitan magkakaroon siya ng power, ng mandatory mula sa taong bayan diyan sa unang distrito ng Manila. Sabihin, lalo sa makakatulong sa mas nakararami. Di ba? So, marami siyang maitutulong pag siya ay naging konsyal ng Manila. Kaya yung mga naninira, inggit lang yun kay Rosmar. Isipin nyo kung di pa nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon ng YouTube platform na to. Marami mga influencer na may kakayahang tumulong. Dahil hindi natin namumonitor sila dahil wala tong social media. Kaya nagkaroon ng social media, nakilala natin sila. Si Rosmar, makikilala ba natin yan na mayaman yan? Kung walang social media? Hindi natin alam yan. May makakakilala sa kanya, ilan lang, mga ilan-ilan. Lalo yung mga mayayaman. Yun lang makakakilala. Pero tayo mahihirap din natin kilala si Rosmar. Hindi natin makikilala si Rosmar na isang negosyante. Napakaganda ng itong YouTube platform na social media, sa social media. Napakaganda. Marami tayong nakikilala na mga taong na pwedeng may mga mabubuting kalooban, handang tumulong sa mga kabayan natin. Diba? Napakaganda ginawa ni Rosmar. Kaya tuloy lang yan, Rosmar. Shoutout sa'yo, Rosmar. Rosmar Vlog. Shoutout sa'yo. Patuloy mo lang yan. Sana manalo ka bilang isang konsehal ng Manila para marami ka pang matulungan ng mga kababayan mo dyan sa lugar mo. Sa unang distrito ng Manila. Patuloy mo lang yan. Malaking bagay yan. Makakatulong ka talaga sa mga kababayan natin dyan sa Manila. At hindi lang yan sa Manila maaari. Maaari pa sa ibang lugar, sa ibang bayan. Di ba? Natutulungan niya ibang na hindi niya kadistrito, natutulungan niya. Paano pa yung kanyang yung kanyang lugar, yung unang distrito niya ng Manila. Di ba? Kaya magandang ginawa niya. Yan ginawa niya. Yung magkaroon siya ng power mula sa mandatory ng taong bayan. Pag nanalo siya, maganda. Diba? Eh yung dating, yung konsyal siguro dyan, yung konsyal dyan sa Maynila, na unang distrito. Ano bang alam natin? Maaari, may natutulungan. Pero, bakit natin hindi subukan si Rosmar, diba? Kung tutusin, pakuya-kuyakin na lang siya. Kung sa mga kanyang negosyo, social media, ganun. Product, kanyang business. Pagpatuloy niya lang. May 10 resort. Hindi pa ba sapat yun? Pero hindi niya inisip yun. Mas gusto niya, sabi nga niya, mas marami siya matutulungan pag mayroon sa katungkulan bilang konsyal ng Manila. Diba? Kawawa naman. Tinanong nga siya doon sa media, napanood ko, na hindi naman siya bubo. Ang totoo nga, top 1 nga sa FEU. O, isipin nyo. Graduate siya ng FEU. May talent. Hindi siya bubo. Yung sabihin, paingot-ingot lang sa social media. Social media lang yun. Iba ang Rosmar sa social media, iba ang Rosmar sa panahon na siya ngayon na tumatakbo bilang konsyal ng Manila. Tama naman siya. Iba yung sa social media, paloko-loko lang, yung advertisement. Pero, iba yung Rosmar sa totoong buhay na nasa
to nasa konsihal ng Maynila. Pag nanalo siya, di ba? Nga sigurado ako yung mga naninira sa kanya, kalaban niya sa politika. Pero pagpatuloy niyo lang, kabado na dyan yung kalaban ni Rosmar dyan. Sigurado. Panalo yan, sigurado si Rosmar. Kasi, mas marami siya matutulungan nga naman pag siya'y nakaupo bilang konsyal ng Manila. Di ba? Kasi pag sa social media ka lang, wala kang boses eh. Wala kang boses eh. Samantala kung may katungkulan ka at nanalo ka, na ibinuto ka ng taong bayan, magkakaroon ka ng boses. Ganon yun eh. Konsyal ng Maynila, bilang konsyal ng Maynila. Yan sa mga kababayan natin, na mga nasa Maynila, sa unang distrito, magkakaroon siya ng boses sa konseho. Diba? Pwede siya makahiling sa gobyerno natin. Ganun yun. Kaya maganda ginawa ni Rosmar. Kaya, yung mga kababayan natin dito sa Maynila, sa unang distrito, ibuto natin niya si Rosmar. Ibuto niyo dyan sa Maynila, si Rosmar. Kasi nakikita ko si Rosmar, napakaganda ng kanyang kalooban. Sinisiraan sa social media ng iba, ng ilan dyan. Pero ang totoo niyan, maganda yung kalooban ni Rosmar. Gusto niya makatulong talaga eh. Diba? So yun na sa akin mga kapag viewers. Kaya yung mga taga Maynila, huwag niyo kalimutan. Subukan niyo si Rosmar, maaaring lalo makatulong pag siya may katungkulan bilang konsyal ng Maynila. Sana manalo ka, Rosmar. Rosmar Vlogs. Shoutout sa aking channel, Randy Chinel, si Rosmar. Shoutout lang po sa aking channel. Saludo ako sa iyo. Tama yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo. Okay, yun na po. Mga kapag viewers, baka paalala ko lang po, baka mayroon pang hindi nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe lang po, like and share. At lalo-lalo na yung mga supporter followers ni Rosmar dyan. Paki-subscribe po sa aking channel. Para marami pa akong may upload na video para sa gaganda ng takbo sa politika ni Rosmar. Para marami pa kayong upload. Masyakot lang po. Lalo-lalo na ngayon, nasa public, pag nagkataon, nasa public service na siya, open na yan sa tambayan. Okay? Ilan po? Paalala ko lang po ulit ha. Subscribe, like, and share, and comment. Babasahin ko lahat ang video, mga comment nyo dito sa video ko. Sa upload ko. Mga comment nyo dito sa video ko. Okay? Ilan po? Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.